Ang araw mga kaibigan, bigyan natin ng opinion reaction itong post ng ABS-CBN News 26 minutes ago. Mainit-init pa na balita. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said he will apply for the position of Ombudsman. He will be submitting his application to the Judicial and Bar Council this week via Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Okay. So, balita ito kahapon. Politico.com. Mabilis sila, may insider sila na nakatunog sa gagawin ni Secretary Remulla na mag-a-apply siya sa posisyon ng Ombudsman. Kaya kalat na sa mainstream and social media pa kahapon, at ngayon siguro no choice si Secretary Remulla kundi aminin na lang na talagang mag-a-apply siya. Wala namang masama dahil qualified naman siya, di ba? So dadaan yan sa Judicial and Bar Council. Yung balita kahapon, tatlo na silang contenders. Isa yung chairman ng isang commissioner, nakalimutan ko yung commissioner na yon. Tapos isang undersecretary ng Department of Justice, Yusek Cadiz. So pangatlo siya. I don't know kung meron pa bang ibang applicants. Yun lang nabasa ko kahapon. So the more applicants, the better sana, ano? Para ang Bar and Judicial Council isasala ngayon, i-trim down kung maraming applicants, then magsasubmit sila ng mga names, recommended names sa President. So ang Presidente na ang pipili. Ang nabasa ko yung kay Ombudsman Martires, bago siya na-appoint, Supreme Court Justice na siya. So nag-apply siya, napilitan siyang nag-resign o nag-retire na lang sa Supreme Court para maka-apply sa Ombudsman. At ang nabasa ko, I think ang nag-post nito si Kipi Chu, so Crisette. Parehas pala silang waray, kaya tuwan-tuwa si Crisette nung nalaman niyang isang waray si Ombudsman Martires. Kaya ni-research niya sino ba talaga itong si Ombudsman Martires. Kaya nalaman ko na from rags, ito galing sa mahirap na pamilya si Ombudsman Martires. Wala sa pamilya nila ang lawyer, hanggang sa sipag, determinasyon, nakatapos siya ng abogasya, and then tumaas siya sa judiciary hanggang nakaabot siya sa bilang justice ng Supreme Court on his own merits. Walang palakasan. Yun ang nabasa ko sa post ni Crisette Laureta Chu. And then nung nabakante ang Ombudsman, nag-apply siya, at ang nalaman ko, wala siyang connection sa mga Duterte kasi inaakusahan nung nangyari na yung pag-suspend kay Governor Gwen Garcia ng Cebu, inakusahan nila na
inakusahan na ano ito, may kinalaman daw si PRRD kasi appointee ni PRRD si Ombudsman Martires. Ba't lumalabas walang koneksyon? Hindi nga daw hindi na in-interview ni PRRD si Ombudsman Martires. Tinignan lang yung credentials kasi pag isubmit na ng Judicial and Bar Council ang recommendation nila, nandun na yung credentials, summarize na. So tinignan lang ni PRRD at ang napili niya si Ombudsman Martires. Kaya gano'n lang. Ako, alam ko na yung style Duterte. Walang palakasan sa kanya kung sino talaga yung qualified, yun ang ilagay niya. Okay, balik tayo kay Secretary Remulla. So, anong chances niya na mapili? Well, I don't know. Dito sa Judicial and Bar Council, kasi mga maestrado yan eh. I hope walang palakasan. Sa tingin ko kung makalusot si Secretary Remulla, isa siya sa i-recommend ng Judicial and Bar Council, nakikita ko on the bag na yan. Siya na ang mapipiling ombudsman ng Pangulo kasi napakalaki ang tiwala ng Pangulong Marcos sa Remulla Brothers. Kaya nga ginawa niyang sekretary, magkapatid eh. Lalo na itong accomplishment, yung laking accomplishment ni Secretary Remulla, itong nangyari kay PRRD. Kaya tignan nyo si General Torre, yan, PNP chief na yun. So, opinion ko lang ito, once na nakalusot si Secretary Remulla sa Judicial and Bar Council, most likely siya na ang magiging ombudsman. So ano ang naghihintay sa Pilipinas pag siya na yung ombudsman? Magbasa na lang tayo sa mga comments. Ito, Big Boss Don sabi, God save the Philippines. Bakit naman God save the Philippines? Hindi ko alam. Ebenezer Mag-aro, pag naging president si BP, sigurado ma-impeach at makulong yan. Once na na-appoint si Secretary Remulla Ombudsman, 7 years ang kanyang termino. Hindi siya pwedeng I don't know, impeachable bang through impeachment lang siguro. Kailang hindi siya pwedeng tanggalin ng presidente. Fixed term yung 7 years. Kaya hanggang 2032 magiging ombudsman kung sakali si Secretary Remulla. Okay, good luck! Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig.